Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marhay na aga Luzon, maayong aga Visayas at mapiya kapipita Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok na dito sa Panahon TV. May lakad ka ba ngayong araw? Para weather ready ka ngayong maghapon, huwag nang maglipat ng channel dahil kami na ang bahala sa iyong gabay sa lagay ng panahon. Di lang yan dahil mamaya makakapanayan pa natin ang isa sa weather forecaster ng Pag-asa na magbibigay linaw sa ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating boundary. Sa mga netizen nating online, maaari nyo rin kaming mapanood na sabay via live streaming sa www.ptv.ph. Ako po inyong muling makakasama, Rachel Pelayo, ngayong Sabado ng umaga, July 16, 2016. Siyempre, bago tayo tumungo sa pinaka-latest weather update, magbalik tanaw muna tayo kung ano ang mga weather system na umiral ngayong linggo. So, netong July 10 na Sunday hanggang July 13 Wednesday ay umiral po itong southwest monsoon o hanging habagat. Kasabay naman niyan ang pag-iral nitong low pressure area nung Monday na tumagal naman hanggang Miyerkules. Samantalang kinahapunan naman ay naranasan naman natin dito sa ating bansa ang trough ng isang LPA. Habang nung July 14, Huwebes naman, nagkaroon naman tayo ng monsoon break at tumagal po yan kahapon na Friday kung saan intertropical convergence zone po ang umiral sa ating bansa. Kahapon naman, namataan naman ng isang low pressure area sa labas ng ating boundary at ang pag-iral naman itong ridge ng isang high pressure area. Itong ridge ng isang high pressure area ang umiral na weather system sa ating bansa na nagdala ng magandang panahon lalong-lalo na dito sa eastern section ng Luzon. Ang high pressure area ay ang pababang pagkilos ng hangin na tinatawag ding anticyclone. Ito ay dahil sa hindi ito nakakabuo ng grupo ng kaulapan na nagdadala naman ng mga pag-ulan. Mas mataas din ang atmospheric pressure neto kaysa sa paligid niya. Kaya naman nakakaranas din po tayo ng fair weather condition sa buong kapuluan ng Luzon, Visayas at pati rin ng Mindanao. Kabilang na rin po dyan ang Metro Manila at dahil po fair weather condition, nakaranas din po tayo ng mga localized thunderstorms o yung mga isolated thunderstorm katulad na lang ng naranasan natin kahapon ng hapon dito sa may Metro Manila. At sa pag-iral ng ridge ng isang high pressure area sa ating bansa, pinipigilan naman ito na ma-develop pagiging isang ganap na bagyo ang binabantayan nating low pressure area o LPA sa labas ng ating power line. Kahapon huli pong namataan ng Pag-asa itong LPA sa layong 1,410 km east ng southern Luzon. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa lagay ng ating panahon, lalo na't malayo din ito sa kalupaan sa ating bansa. Para mas knowledgeable ka, ang LPA po ay ang kabaliktaran ng magandang panahon dahil meron din itong pataas na pagkilos ng hangin. Nag-iipon po ito ng moist galing sa ibaba hanggang sa makabuo ito ng grupo ng kaulapan. At kapag nakaipon na ito ng sapat na tubig, ay nagdudulot naman ito ng pagbagsak ng tubig ulan. Kaya naman patuloy pa rin nating babantayan ang naturang sama ng panahon sa labas ng ating PAR sa mga susunod pang oras kasama ang Pag-asa. Samantalang isa ka ba sa nag-aabang sa pagsikat ng araw ngayong umaga? Konting hintay na lang dahil magpapakita na po si Haring Araw sa ganap na 5:35 ng umaga. Ito naman ay lulubog ang mamayang 6:29 ng gabi. Para naman sa ating moonrise at moonset, ang ating moonrise po ay sa ganap na 3:18 p.m. samantalang ang moonset naman natin ay 2:17 a.m. Mahilig ka bang tumingala tuwing gabi at pagmasdan ang ganda ng buwan? Alam nyo ba na may tawag lahat ng phases ng buwan? Isa sa phases ng buwan ay ating nararanasan ngayon na waxing gibbous moon, kung saan ay makikita makalipas ng 1 hanggang sa 2 linggo pagkatapos ng new moon. Mas nakikita po ang waxing gibbous moon sa silangan kapag hapon at sunset dahil malaking bahagi ng moon's day side ay nakaharap sa atin.
Kaugnay ng buwan, silipin natin ang lagay ng ating tides courtesy of Namria along Manila Bay. Para sa ating high tide, ito po ay 1.04 meters, 7:17 a.m. Samantalang low tide naman natin ay nasa 0.23 meters, 3:38 p.m. Usapang astronomiya pa rin, hindi ba't nakakatuwang tignan ang mga litratong minsan ay hindi natin inaasahang may mga magpo-photobomb. Tulad na lang ng pag-photobomb muli ng buwan sa ating planeta. Ayon sa Deep Space Climate Observatory o DSCOVR satellite, nakuha na ng pangalawang pagkakataon sa kanilang time-lapse ng ating planeta ang pagdaan ng buwan. Tumagal ito ng 3.5 hours kung saan ay nakita din ang far side ng buwan na tinatawag ding dark side. Ang dark side na ito ay hindi makikita mula sa ating planeta, bagamat gumagamit ang ilang ahensya ng satellite para maobserbahan at makita ng maayos ang iba pang bahagi ng ating buwan. Napag-uusapan na rin ang pag-oobserba sa labas ng ating planeta. Alam nyo ba na isang taon na nitong July 14, 2016, unang nakita ng malapitan ang planetang Pluto. Gamit ang New Horizons spacecraft ng NASA, isang korteng puso nga ang nakita sa planetang ito na para bang nag-welcome sa atin. At naging viral pa ito sa Twitter worldwide. Sa mga imaheng nakuha, nagpapakita ng towering water ice mountain at ilan pang nakakamangha at nakakaintrigang features ng Pluto. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagkuha at pag-obserba ng NASA sa planetang Pluto na dati ay inalis sa listahan ng mga planeta, ngunit di kalaunan ay ibinalik din. Kaya naman hindi malayo na kaya nating matuklasan pa ang iba pang heavenly bodies sa labas ng ating galaxy. Samantalang isang masayang selebrasyon sana ang napalitan ng lungkot dahil sa di bababa sa 84 na katao ang nasawi sa sadyang pagsagasa ng isang truck nitong Huwebes sa Nice City, France. Ayon sa Paris prosecutor, merong 202 na nagtamo ng injuries sa nasabing pag-atake. Agad namang napatay ang sospek na kinalalang si Mohamed Lohouedj Bollel, tinuturing ni French President François Hollande na isa itong terrorist attack, bagamat wala pang organisasyong umaangkin sa pag-ataking ito. Kaya naman para sa ikatatahimik ng mga inosenteng nasawi, gayon din ng mga nasa ospital at nagpapagaling pa, at para hindi na ito masundan pang muli, mataimtim tayong mag-alay ng isang panalangin. Let's pray for France. Umpisa pa lang yan, mamaya pag-uusapan naman natin itong naganap na killer quake sa ating bansa 26 years ago. Kaya naman wag nang maglipat ng channel, magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.